May mga kwento na hindi mo talaga inaasahang mangyari. Ang simple kong buhay noon, parang wala sa espesyal. Nagtapos lang ako ng kolehiyo sa isang state university sa Rizal. Kumuha ako ng business administration at 22 taong gulang pa lang ako. Pero biglang nagbago ang lahat. Parang isang bagong kabanata na nagsimula nang hindi ko sinasadya at hindi ko inaasahan. Nitong nakaraang buwan ako nagtapos. Agad akong pumasok bilang junior office staff sa isang kumpanya sa Ortigas. Ang sweldo ko, hindi naman ganoon kalakihan. Nasa around 20,000 lang per month plus basic incentives. Sapat na para sa pang-araw-araw kong pangangailangan. Pero alam kong hindi sapat para bumili ng aking sariling bahay. Ang layo kasi ng bahay namin sa Rodriguez. Sobrang layo sa trabaho ko. Kaya kailangan ko mag-boarding house. Buti na lang, sa tulong ng kabatch ko sa college, nakahanap ako ng boarding house sa Pasig. Hindi man ito gaanong mahal, nasa 3,500 pesos lang kada buwan. At may sarili akong banyo. Pero may kaunti ring abala. Shared kasi ang kusina at ang sala nito. At dahil doon, nakilala ko si Kelvin. Siya ang lalaki sa kabilang kwarto. 26 taong gulang naman si Kelvin noon at nagtatrabaho bilang isang delivery rider sa isang food delivery app. Noong una, ayos lang ang lahat. Bihira kaming magkapagsalita o bihira kaming magkita dahil magkaiba kami ng schedule. Ako, regular day shift sa opisina. Siya naman, buong araw nasa labas para maghatid ng mga order. Tahimik at magalang kami sa isa't isa. Pero alam mo yung pakiramdam na may taong dumating sa buhay mo ng tahimik lang. Walang ingay, pero nagbibigay ng init sa malamig mong gabi at malakas sa puso mong matagal ng pagod. Ganyan kung ilarawan ko si Kelvin sa akin, kahit hindi ko pa man siya gaanong kilala. Isang Biyernes ng hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, nadatnan ko si Kelvin sa kusina. Nagluluto siya ng pansit canton. At sa amoy pa lang, nakakagutom na. Kapos pa ako sa budget para sa ulam. Kaya sakto ang kagat ng aking tiyan. Pre, kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa pre. Pero saktong-sakto ang pansit canton mo. Biro ko naman. Tumawa siya. Malutong ang tawa niya at napansin ko na lang na nakangiti ako habang nakatingin sa kanya. O sige pre, libre mo na yan, sabi ko. Oo naman, kain tayo, sagot niya. Doon ko lang nalaman na taga Batangas pala siya. Panganay sa magkakapatid, kaya kailangan niya magtrabaho dito sa Maynila. Nag-aaral pa kasi ang mga kapatid niya. Ang tingin ko sa kanya noon, napakamasipag at responsable.
Nang araw ding yon, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kagwapo kapag tinitingnan ng malapitan. Moreno, matipuno at mukhang mabait. Pero syempre, tinago ko lang lahat ng nararamdaman ko. Straight naman siguro siya. Bulong ko sa sarili ko. Wala akong karapatang umasa. Pero simula nun, nagbago ang lahat. Kapag pareho kaming nasa boarding house, nag-uusap na kami ng kung ano-ano. Unti-unti, naging komportable ako sa kanya. Masaya akong may kausap ako. May mga sandaling nag-uusap kami hanggang madaling araw pa. Minsan nagpupuyat pa ako bago pumasok sa trabaho. Pero ayos lang. Masaya naman akong siya yung kasama ko. Pre, may girlfriend ka na ba? Tanong niya nung isang gabi. Wala pa pre. Single pa ako. Sagot ko naman. Gusto ko sanang sabihin na wala akong planong magkaroon ng girlfriend. Dahil alam mo na, hindi ako interesado sa kanila. Pero hindi ko masabi at ramdam kong takot din ako. Isang gabi umuwi ako galing sa trabaho. Pagod na pagod ako. Nakita ko si Kelvin sa kusina at nakasando lang. Umiinom ng tubig. Grabe ang katawan niya. Hindi malaki, pero payat at matipuno. Napahinto na lang ako. Bagong uwi ka lang ba pre? Tanong niya. Oo pre. Pagod na nga ako. Sagot ko naman sa kanya. O sige, pahinga ka na. Matulog ka na. Sabi niya. Pumasok ako sa kwarto ko pero hindi ako makatulog ng gabing iyon. Naisip ko ang nakita ko. Ang hirap kasing pigilan ang nararamdaman. Alam kong mali. Alam kong baka masira ang pagkakaibigan namin. Pero hindi ko mapigilan. Sana mag-move out na lang ako. Naiisip ko na lang. Baka may mangyari pa sa akin. Pero wala akong budget para maghanap ng bagong boarding house. Kaya tiniis ko na lang. Kinabukasan, linggo at day off ko. Nag-alok si Kelvin na samahan ko siya sa lakad niya. May pupuntahan lang ako sa Marikina. Samahan mo ba ako? Lakad-lakad lang tayo. Sabi niya. Pumayag naman ako. At habang naglalakad kami, nag-uusap kami tungkol sa buhay, sa pamilya at sa mga pangarap namin sa buhay. Nalaman ko na gusto niya mag-ipon at makapag-aral ulit ng vocational course tulad ng automotive. Gusto ko sana mag-take ng automotive course pre. Para may diskarte ako kapag hindi na kaya sa delivery. Sabi niya. Doon ko naramdaman na hindi lang siya gwapo at mabait. Kundi isa rin siyang dreamer. Napahanga naman ako sa kanya. Hindi siya sumusuko sa buhay kahit mahirap. Naging inspirasyon ko siya sa mga panahong iyon. Makalipas ang 2 buwan, naging close na talaga kami. Halos araw-araw na kaming magkakausap. Minsan, hinihintay ko pa siyang umuwi kahit antok na ako. Pakiramdam ko,
Masaya ako kapag kausap ko siya. Naisip ko na baka sobra na ang pagkagusto ko sa kanya. Pero hindi ko mapigilan. Isang Sabado, day off ko ulit. Nanatili lang ako sa kwarto. Naririnig ko si Kelvin na dumating galing sa trabaho at pumatok siya sa pinto ko. Pre, kain tayo, sabi niya. May bili akong pansit palabok sa tindahan. Lumabas ako at sabay kaming kumain. Masaya ang usapan namin, pero napansin ko na parang may gusto siyang sabihin. Pre, pwede ba akong magtanong? Bigla niyang sabi. Oo naman. Ano ba yon? Sagot ko. Alam mo, Noel, may napapansin lang ako sa'yo. Napalunok na lang ako. Ano kaya yun? At kinakabahan ako sa mga oras na iyon. Ano yun, pre? Tanong ko. Parang hindi ka interesado sa mga babae. Tama ba? Natigilan ako at hindi ko alam kung paano ko siya sagutin at kung paano niya nalaman. Bakit mo naman natanong yan? Tanong ko. Iniiwasan ang diretsong sagot. Kasi pre, okay lang naman sa akin kahit ano ka. Friend pa rin kita. Sa mga sinabi niyang yon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero takot pa rin akong aminin ang totoo. Kelvin, mahirap pag-usapan yan. Sabi ko na lang. Tumango siya. Alam ko, pero Noel, alam mo bang may pinsan akong bakla? Mahal na mahal ko siya. Kaya gets ko yung struggle. Napaiyak na lang ako. Ilang taon ko na kasing binabaon ang totoo tungkol sa sarili ko. At ngayon, may taong nag-uunawa. Salamat, Kelvin. Ang tanging nasabi ko lang. Hindi niya ako pinilit magsalita. Hinayaan niya lang ako maging tahimik. Makalipas ang ilang linggo, isang araw, naalala ko umuulan ng malakas noon. Suspended ang work ko at wala ring pasok si Kelvin. Nagstay lang kami sa boarding house. Nagluto ako ng sopas para sa mainit naming hapunan. Pre, sarap nito, sabi ni Kelvin. Specialty ko yan kapag tag-ulan. Ngumiti kong sagot. Nanood kami ng movie sa laptop niya habang kumakain. Nakabalot sa kumot dahil malamig. Noel, pwede ba ako magtanong ulit? Bigla niyang sabi. Napalunok ulit ako. Ano yun, Kelvin? Yung tanong ko dati, totoo ba? Okay lang? Hindi ka kailangang sumagot kung ayaw mo. Huminga ako ng malalim. Pagod ako magtago. Oo, Kelvin. Totoo. Gay ako. Tumahimik lang siya ng ilang segundo. Akala ko, tatakbo siya palayo. Pero ang ginawa niya, hinawakan niya ang kamay ko. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Noel.
sabi niya. Napaiyak ulit ako sa mga oras na iyon. Hindi ka ba mang-iiwan? Tanong ko. Bakit naman kita iiwanan? Kaibigan kita. Walang magbabago, sagot niya. Pero may gusto pa akong sabihin. Gusto kong aminin na hindi lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko. Ngunit natatakot ako. Baka mawala pa yung pagkakaibigan namin. Kelvin, may gusto pa sana akong sabihin. Ano yun? Tanong niya. Napalunok ako. Wala. Bukas na lang. Tumango siya pero parang alam niyang may tinatago pa ako. Hindi niya ako pinilit. Hinayaan niya lang akong manahimik. Kinabukasan naging awkward ako. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Pero siya, normal pa rin ang pakikitungo sa akin. Nag-uusap pa rin kami at nagluluto pa rin ako para sa kanya. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib sa pagkabahala na dala ng paligid. Sa dami ng nangyayari, saan ba ako lalapit kung di sa'yo lang ako kakapit? Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ako'y sasalubungin. Nais kong sumipol na kapiling ka at sulyapin natin ang ating bukas. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo ang aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo umiikot ang aking mundo. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin. Ikaw ang pahinga.
Parang yakap mo na ako.